Good day sa ating lahat mga kaibigan. Dito naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, kasi kahapon may inaano tayo for sharing na manok. May nagtanong sa akin na kung saan daw makuha yung manok. Mga kaibigan, wala akong problema yun kasi yung shipper, kung saan man kayo, Manila man kayo, mas dali po. Kasi itong mga shipper mga kaibigan, lalo na pag sa Luzon lang, di katulad ng Mindanao o Bohol man, may talaga, may tagpuan kayo na medyo malayo-layo mga kaibigan. Katulad ko dito, magtagpo kayo ng ubay. Yung ubay mga kaibigan ay ilang pa yun, 30 kilometers from my place mga kaibigan, sa area ko, Panglao. Napakalayo po. Kaya doon mo kunin mga kaibigan, talagang mapilitan kang puntahan yun kasi medyo medyo obligado ka doon mga kaibigan. Pero di katulad ng Maynila mga kaibigan, na pag dating ng Maynila, Luzon, Maynila kagad ang madali lang. Walang problema, lalo na yung Lucena City, madali lang yun mga kaibigan. Di pa natin alam kung malapit lang eh. Kaya yun mga kaibigan. Pero ang pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay, kasi may nagtanong sa akin mga kaibigan na kung mag-inbreed daw ng manok, ano ba daw ang gamitin na pang-inbreed? Example, kung babae mo ay isang sweater, gusto mo siyang i-inbreed mga kaibigan, ano ba yung gamitin? Ganyang klase naman mga kaibigan ay tingnan mo kung ano yung makeup ng isang sweater po. Ang sweater naman ay half iluligid, half kilso. Kung saan sa dalawang yun mga kaibigan mayroon ka, yun ang gamitin mo po para madali lang talagang makuha mo yung forma ng isang manok, away man ng isang manok, madali lang makuha yung mga kaibigan. Pero kung wala naman talaga kayong manok na iluligid or kilso, maghanap na lang kayo ng magkaparehong kulay, may bandira, ganun. Pwede yun mga kaibigan. Tapos sa 50-50 nila, hanapin mo yung medyo kamukha sa nanay po o magkasing kulay mga kaibigan, para pagdating ng 7-8 o saan mo man pabutin yun. O sa akin mga kaibigan, 7-8 okay na yun. Pagdating ng 7-8 ay makuha talaga ang pormahan ng isang sweater po, kahit hindi naman sweater yung ginamit mong budkak mga kaibigan. Yun lang mga kaibigan, kasi itong manok naman mga kaibigan, pag ginamitan mo siya ng ibang anong bloodline, katulad ng sweater, gamitan mo siya ng ibang hindi kilalang manok na ipakasta mo, basta siguraduhin mo lang mga kaibigan sa pag 50-50 niya ay parang sweater looking din, para pagdating mo ng 7-8 ay talagang kuwang-kuha na yung sweater po. At saka madali lang yun mga kaibigan, kasi pag magkaanak na yun, yung anak naman ang gagamitin mo mga kaibigan, pakasta mo dun sa first cousin niya, talagang ganun lang po. Ayan ay common sense lang mga kaibigan, huwag kayong maniwala dyan na yung talagang napaka mitikuloso na. Pero mas maganda naman yung ganun. Mas maganda kung may sweater ka talaga, yun ang gamitin mong makeup ng isang sweater po, happy lugidat or half kilso man, or kilso man, yun ang gamitin mo para makuha talaga yung bloodline na yun. Katulad ng limon mga kaibigan, ang limon naman, ang makeup doon ay 3 bloodlines mga kaibigan, Hatch, Butcher at saka Claret mga kaibigan. Pero sa atin mga kaibigan, kung mag-inbreed ka ng isang limon, wag na po, kasi medyo mababa yung manok na yun mga kaibigan. Baka unano na lahat po ang lumalabas. Kaya sa atin mga kaibigan, ito kasi inbreeding sa akin, kung ako ang dyan mga kaibigan, ayoko na pong mag-inbreed mga kaibigan. Okay lang yun kung isang bisis ka lang mag-inbreed, pangalawa pang 3/4 lang. Pero kung maabot ka ng 7-8 po, medyo na po, marami na pong ngayon na mag-breed tayo, may mga diferensya pa nga lumalabas mga kaibigan, na isang bloodline lang ang gamitin mo, na 2-week cross lang, pero marami pero yung lumalabas na medyo katulad ng yung may alog sa paa, maganon. Nako, yun mga kaibigan, nakaka-stress po yung alog. Alagaan mo ng 5 to 7 months po, tapos lumalabas yung mga deformities mga kaibigan. Nako, lumalabas yung alog, nakaka-stress yung ganon mga kaibigan. Kaya sa akin, kung ako ang kaibigan, mas maganda na yung kung may sweater ka, kuha ka na ibang sweater, i-line breed mo na lang mga kaibigan, para hindi ka na mahirapan po, magastos pa yung inbreeding. Tapos wala pang kasiguraduhan mga kaibigan, lalo na pag backyard kang
backyard ka lang, hirapan ka po kasi kahit ano pang vitamins ang ibigay mo mga kaibigan, talagang meron talagang yung mga deformities na lumalabas po. Kaya sa akin, advice ko po bilang isang breeder, huwag na lang tayo mag-inbreed mga kaibigan. Pwede lang yun, line breed po, para ay makita naman natin yung pormahan, kung ano yung inano natin, ano yung gusto natin palabasin po. Kaya yun lang mga kaibigan, ito'y talagang usapang magmamanok lang, tayo hindi nagtuturo dito. Sa atin lang ay talagang makatulong din sa mga, lalo na sa baguhan po. Kasi pag sinasabing inbreeding mga kaibigan, talagang makuha talaga yung isang bloodline po. Pabalik-balik mo talagang makuha mo yun mga kaibigan, kung ano mong bloodline ang gusto mo. Ano mo po, ay pabalik-balik mo ng 3 bisis, ay kung ano man yung gusto mong ay talagang makuha talaga yung isang inahin, na dugo ng isang inahin, talagang makuha yun mga kaibigan sa isang stag po. Pabalik-balik ng 3 bisis po, pero ano lang mga kaibigan, nakakano ng panahon, tapos magastos pa. Dito na lang tayo sa line breed mga kaibigan, maghanap na lang kayo ng isang sweater na kahit example, pusong. Mayroon kayong sweater dito na kung anong sweater man yan, Raptor man, yun ang gamitin mo po, para medyo parang na rin, parang cruises na rin po. Kasi yung line breed mga kaibigan, wala talaga masyadong lumalabas na deformities na isang manok po. Mayroon man, pero yung mga diferensya lang sa paa siguro, kaya talaga hindi may iwasan yung mga kaibigan, lalo na pag breeder ka. Yun lang mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po.